So, yan guys, ito yung part 3 ng ating buhay dito sa Czech Republic in first 6 months. Ayan, sa unang video at pangalawang video, tinakil ko yung naging journey ko dito sa Czech Republic. Tinakil ko rin yung mga pinagdaanan ko. Binigyan ko kayo ng mga example doon. So, ito sa pangatlong video natin. Ito yung pagbibigay ko ng honest opinion. Pagbibigay ko ng galing sa akin mismo na pwede kong maibahagi, maipayo sa inyo. Guys, isa lang naman yung bottom line at gusto kong i-explain sa inyo na once napupunta kayo dito sa Czech Republic, wag nyong i-underestimate na Europe kasi ang pupuntahan ko. So, I have a lot of money. So, Europe po, ang gandang pakinggan ang Europe. Pag sinabi mong Europe, malaki ang sahod. Pero hindi po dito Euro money. Una yan. Hindi po kami Euro money dito. Then, pangalawa, it depends din yan sa magiging sahod mo, sa magiging cut-off mo pagdating mo dito. So, hindi ibig sabihin na dumating ka dito ng auno, ng unang buwan, ay smooth ang magiging pagdadaanan mo dahil dadaan ka pa po sa biometric bago ka makapagtrabaho. So, ang masasabi ko, kung meron kayong extra na pwedeng dalahin from the Philippines, halimbawa, meron kayong $100 dyan sa bulsa nyo, meron pa ba kayong madadala na another $200? So, kung meron, dalhin nyo muna. Madali kasing makapagbalik ng pera sa Pilipinas galing sa inyo kaysa kayo ang papadalhan ng mga nasa Pilipinas. You got my point, guys? So, kung may extra kayong pera, let's say, meron kang dala na 5,000 in peso, papapaltan mo siya in US dollars. So, sabihin natin nasa $100 siguro yun. Kung meron kang madadala na mas hihigit, sabihin natin 20,000 peso, 25,000 peso, papaltan mo muna siya ng US dollar. Dalahin mo siya dito. Kapag smooth ang dinatnan nyo dito, pwede nyong maibalik yung pera sa Pilipinas. So, ito na yung extra kong pera or yung labis na pera sa akin para magamit nyo dyan. Yun po yung pinupunta ko. Pero, kapag wala kayong dalang pera, guys, it's a silent battle. Hindi kayo mapapadalhan ng pera na galing sa Pilipinas, not unless kung meron sa inyong, meron kayong magiging close, pwede to meron kayong magiging close, tapos kakausapin nyo na siya na 2 peso, ang pamilya nyo magpapadala sa kanya, and then siya naman yung magko-convert, bibigyan kayo ng Czech crowns. Pero kung walang ganon, silent battle po kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, guys. Hindi ko kayo pagagalitan, hindi ko kayo sasabihan ng ganito kung hindi ako nagko-concern sa inyo. So, itong sinasabi ko sa inyo dahil naranasan ko. Kung hindi nyo man maranasan pagdating nyo dito sa Czech Republic, thank you. Kasi hindi nyo naranasan. Pero kung mararanasan nyo po, baka sabihin nyo, sana pinakinggan nyo ako. Guys, ang dali-daling magpadala from dito sa Czech Republic papunta dyan sa Pilipinas. So, kung may extrang pera yung pamilya nyo, dalhin nyo muna. Saka nyo na lang ibalik pag nakita nyo kung smooth ba yung napuntahan nyo. Kasi yan po yung naging battle ko nun. Hindi smooth, $100 lang ang dala ko. So, tingin nyo, anong gagawin ko? Wala akong kamag-anak dito. Anong gagawin ko? Titiisin mo yung sarili mo. Silent battle nga eh. That is the meaning of the OFW. Kaya nga po sinasabi nila na ang mga OFW is bayani ng ating bansa. Kasi may mga silent battle tayo na hindi nila alam. Tapos sasabihin nyo sa pamilya nyo, sasabihin nyo sa mga napagkakautangan nyo na magbabayad kayo when nandito na kayo sa Czech Republic. Which is hindi nyo pa alam kung smooth ba yung mapupuntahan nyo. Guys, I hope all of you na smooth yung mapuntahan. Pero paano kung hindi? Diba? Kailangan po nating maging advance pagdating dyan sa ganyang bagay. So guys, itong video na to, nirelease ko to. Nakita nyo, inaabot ako ng 3 parts para lang ma-release ko po ito. And nakita nyo rin na masama yung pakiramdam ko tonight. Pero nirelease ko siya kasi gusto kong sabihin at gusto kong mailabas yung nararamdaman ko. So, nilagay natin yung title ng YouTube channel na yan, na OFW Guides. Sa Facebook page natin, OFW Guides. Kasi ito yung magiging guide nyo. Kung sakaling sablay yung mga sinasabi ko, kung sakaling smooth ang flow nyo, the best po para sa inyo. At least hindi nyo naranasan. But at least meron kayong idea na possible na mangyari po sa inyo. Diba? Wala kasing ibang magsasabi niyan sa inyo eh. Sino magsasabi niyan sa inyo? Sa tingin nyo, sasabihan kayo ng kamag-anak nyo?
Sa tingin nyo, sasabihan kayo nung may taong may inggit sa inyo in a secret manner? Sa tingin nyo, sasabihan kayo? Of course not. So, magsasabi lang po sa inyo yung taong naka-encounter ng battle na yan. So, para maiwasan nyo yung battle na yan, yan lang yung masasabi ko. And sana, this video will help sa mga aspiring OFW natin. Pero guys, don't misunderstood ha. Hindi ibig sabihin na OFW yung flow ng ating YouTube channel. That means na gusto ko na maging OFW kayo for the rest of your life. Hindi po ganun. Okay? So, OFW tayo ngayon, pero step by step, ilagay natin yung sarili natin na makapag-retiro ng mas maaga. So, saka na natin yan pag-usapan kasi wala pa tayo dyan. So, sa lahat ng mga subscriber ko, so, from the start, alam nyo naman kung ano yung journey ko. Nagsimula ako ng Taiwan, nagsimula ako ng Japan, nandito ako sa Czech Republic. Let's say, or tingnan natin kung ano yung magiging journey ko for the past 5 years ng pagsasama natin. Anyway guys, sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. Ang video na to is true to life story of my own. So, yung mga battle ko, although hindi ko naman siya sinabi talaga lahat, kasi kung nandun kayo, baka sabihin nyo, kinaya mo yun, grabe. Kasi syempre, magkano yung mga naging hiram ko, galing kasing pandemic, so talagang ubos talaga lahat ng mauubos sa akin at that time. So, talagang marami po akong battle na pinagdaanan sa buhay. Kaya, parang ang hirap-hirap. Ang hirap para sa akin. Yun. Hanggang sa dumating na nga na parang kinonfer ko na yung pinanggalingan kong company sa ibang bansa compared dito sa Czech Republic. But look at me now. I'm moving forward. Okay, guys, yun lang. And sana kahit paano makatulong po tong video na to sa inyong lahat. And syempre, God bless atin. God bless. And hope to see you soon here sa inyong lahat na aspiring OFW natin. At kung nandito na po kayo sa Czech Republic, tulungan nyo ako para magbigay ng mga information sa ating mga aspiring OFW. Thank you so much, guys.